Sumainyo ang Panginoon. So bahagi ngayon ay sinisimula natin ang mahal na araw. Bahagi na sinasaliwa natin sa araw na ito ang marangyang pagpasok na Jesus sa lungsod ng Jerusalem at ang kanyang paglilitis, pagkamatay sa krus. At bahagi yun na kung saan ay ay hindi tayo magabayan sa ating pagtugon, lalo-lalo na sa pagkasaliwa natin na pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya sana po itong linggo na ito ay isang linggo, isang sabi nga ng matatanda, na makita natin hanggang ngayon ay umangaling ay iwasan ang anumang uri ng ingay. Bakit? Bakit may ayaw ng mga matatanda na maingay? Ngayong panahon na ito, na mga mahal na araw, huwag na muna kayo magpatutog ng mga sana po yung mga ayaw mo lang yung mga politiko, mabawasan muna ngayong mahal na araw pagpapatugtog ng mga gigil. Bakit? Bakit ba talaga kinakailangan na manahimik tayo ngayong panahon na ito? Ay para makita natin na yung atensyon natin sila, ay tumahimik tayo at magbilay. Magbilay at tingnan natin yung mga bagay na panloob. Bahagi yun. Kaya nga sa Ebanghelyo natin na yung sa araw na ito ay tinawag na Jesus ang atensyon ng mga babae nagdadalamati gawa ng kanyang paghihirap at pagkamatay. So, tinawag niya yung atensyon natin, tangisan ninyo ang inyong sarili. So, sana rin po, ngayong panahon na ito na mga mahal na araw, ay magkaroon tayo ng panahon na tingnan natin yung ating loob. At higit sa lahat, pag nakita natin yung ating kalooban, kaya nga napakaganda noong ating pananalita, Tagalog, loob, kalooban, ay makita din natin ang kalooban ng Diyos. Alam natin na itong panahon ng mga mahal na araw ay panasaliwa ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay na Yesu upang tayo ay tubusin. Pero itong pagtubos na ito kalooban ng Ama. Kaya maliwanag kay Jesus sa atin, ginagawa niya yung kalooban ng Ama. At ito rin naman yung magiging bahagi ng ating pagdilos. Sapagkat kuminsan nakikita natin, ang dami natin nakikita ng mga ingay. Nakikita natin yung mga panlabas na pagkilos. Pero sana may tanong natin sa ating sarili, ito baga ay kalooban ng Diyos Ama. Dito ba yung gusto ng Diyos na gawin ko? Baka sabihin nyo naman, Padre, hindi naman ako magpapari, hindi naman ako magmamadre. Hindi. Lahat tayo ay kinakailangan tinatanong natin yung ating sarili kung ito ay kalooban ng Diyos. Kasi yun naman yung bahagi yun. Kaya nga, kung tawagin natin ay
Sabi na natin ay kasalanan. Bakit tinawag na kasalanan? Sala. Sala saan? Sa kalooban ng Diyos. Pero kapag lalalim tayo, hindi lamang yung mga bagay na lumalabag sa utos ng Diyos. Bahagi din ang pinamakita natin na ito bang ginagawa ko ay ito yung gusto ng Diyos sa akin. Maaaring siguro ito yung gusto natin sa sarili natin. Maaaring ito rin ang gusto ng pamilya natin. Ito rin maaaring gusto ng mga kamag-anak natin, mga kababayan natin. Pero tinatanong ba natin, ito ba ay kalooban ng Diyos? No? Bahagi yun na kung saan ay tayo ay nilalanyahan na makita mo natin ano ang implikasyon kapag nakita natin kung ito ay kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos na hindi naman tayo iligtas mula sa kasalanan. Nais din ng Diyos na tayo ay makibahagi ng kanyang pagliligtas. Kapag kuminsan, makikita natin, sample lang mo, no? Kasi ngayon ay panahon na tinatawag natin pag-aanyaya para sa darating na eleksyon, sa darating na buwan ng Mayo, no? Panahon ng kampanya, ay makita ko natin, sabi ko nga, kahit na unong nakaraang taon, may pakalawang butuan ako na kung saan ay ako'y bahagi yun ng ating pagtugon. Katulad din nung last year, daming mga kandidato. Ay biro ngayon, 5 mayor. So, 4 ang malalaglang yan. Sa konsyal, kung di po ako nagkakamali ay 30 plus. Ako lang alam kung 36 pa. No? Kung 36 minus 8, abay 28 ang malalaglag. No? 28. Siguro ako sabi na gusto ba ng Diyos? Kung kayo kabilang niya sa 36 na yan, gusto ba ng Diyos na kayo'y uuwi ng luwaan? No? Kaya nga, maganda yung ipinahayag na Jesus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sapagkat kung maliwanag sa atin, kung ang ginagawa natin ay pinagagawa ng Diyos, malaking impact ko yun. Bahagi yun ng pagkilos. Kaya siguro sabihin natin na pinatagpo ako ng Diyos, natago ka. Baka may ipag-mensahe sa iyo, Diyos, kung bakit ka pinatagpo. Pero dapat maliwanag sa iyo natin, ito yung gusto ng Diyos sa akin. Kaya kahit anong ginagawa natin, hindi lang ako sa larangan ng politika, ngunit sa larangan ng ating pang-araw-araw na pagkilos, bahagi rin o na kung saan mapagpinay-nilayan natin, ito ba yung gusto ng Diyos para sa atin? Kasi gusto ng Diyos sa atin, makamay natin yung kaligtasan. Hindi lamang yung kaligtasan doon, pagdating niya sa kalangitan, lalo na ron. Pero hindi lamang yun, ngunit alin, maging bahagi tayo ng paglago ng pag-aari ng Diyos dito sa daigdig na ito. Sapagkat nakakalungkot kung sa ating sasabihin ni Jesus na Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Anong ibig sabihin nun? Wala tayong connection sa Diyos. May connection pa tayo sa Diyos. Sinasabi natin tayo ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Kung tayo yung mga tunay na mga anak ng Diyos, dapat alam natin kung ano ang gusto ng Diyos. Hindi muna sa ibang tao. Higit sa lahat, sa bawat isa sa atin. Kaya napakalaga po yung panahon ng pagtitibay, ngayong panahon na ito ng mga mahal na araw. Bahagi na makita natin na ito yung gusto ng Diyos sa akin. Kasi nais siyang maging kabahagi ako
ng kanyang pagliligtas. Kaya kahit na ipako ko sa krus, bahagi ko yun, daranas din tayo ng pagkapako sa krus. May iba't ibang uri alaman ng pagkapako sa krus. Pero, sabi nga natin, kung alam natin na ito ay bahagi ito ng pagtulo natin sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Sabi nga natin, katulad ni Jesus ay, yayakapin natin ang ating mga krus. Bahagi, kaya nga ngayon nakita ninyo, may tabi ang lahat ng mga imahe natin sa loob ng simbahan, maliban yung yung krus. Yung Kristo nakapako sa krus. Makita ko namin. Hindi sapagkat, sabi nga natin, masaya siya aksidente lang, aksidente lang yung kanyang pagliligtas sa atin, hindi. Maliwanag natin, ito'y bahagi ng dakilang plano ng pagliligtas ng Diyos. So tayo rin, may sigurado may plano nyo sa atin. At bahagi na kung saan ay sana makita natin na at mulang tayo, ito yung plano ng Diyos sa atin. Para hindi mo pakilabagan ang kanyang pagliligtas. Pagtugon upang magiging bahagi ako ng pagkilos natin, ginagawa ko ang kalooban ng aking Amang nasa langit. Maaring bilang isang mabuting mamamayan, mabuting estudyante, mabuting anak, mabuting magulang, mabuting asawa, o maaaring maging isang maayos na leader ng lipunan na ginagalawan natin. Bahagi ko yun, kasi kung minsan sinasabi natin kapag hindi natin alam ang ating ginagawa, hindi lamang sapagkat tayo ay hindi nakakabit sa ating Diyos. Wala tayong connection sa Diyos. Connect natin. Ay, sabi na natin, anong kalimitan? Ang lalabas sa atin ay aksidente. No? Ikaw bagay, aksidente lang. No? Hindi. No? May plano ang Diyos. Pero kapag hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos sa atin, sabi nga natin, tayo lamang yung maging istorya ng aksidente. Hindi. Nais ng Diyos na tayo ay maging kabahagi, maging kasama. No? Kaya nga, anong sabi ni Jesus kung sa humingi sa kanya ng kapatawaran? Ngayon din ay isasama kita sa paradiso. Kaya sapagkat napaka-laki ng impact yung pagpasok ng Jesus sa Jerusalem, ang tawag natin dito ay victory and triumphs. No? Tulad ng isang hari, kaya nga tulad ng isang mananako, tulad ng isang tagapagligtas na pumasok sa kanyang bayan para ipahayag natin tayo ay naging kabahagi ng mga pinagaharian ng Diyos. Kaya nga, kung isang sinabi natin, hindi naman sinabi ng Jesus na siya ay Kristo. Yung maliwanag natin ngayon ginawa, yung pagsasaliwa natin ng madangal na pagpasok na Jesus sa Jerusalem, ay maliwanag natin. Kasi pinanggit na Hosana sa anak ni David. Purihin ang Diyos. Kasi may titulo ng isang Mesiyas, titulo ng isang magliligtas sa kanyang bayan ng Israel. At kapag ipinapahayag natin yun, pinoproklama rin natin yung karangalan ng alila kasama tayo ni Jesus na pumasok sa banal na siyudad ng Jerusalem. Yun ang langis na ito sa atin. Makapasok tayo sa banal na siyudad